Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat kong purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ang patuloy mong pagmamahal, habag, awa sa aming Panginoon. Sa bawat araw, palagi ka nandiyan. Upang kami gabayan at bigyan ng kalakasan, hindi lang pisikal, kundi spiritual. At maraming salamat po sa online piging na ito na patuloy mong ginagabayan upang maging instrumento mo sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Panginoon, sa mga oras na humingi ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Inis mo po ang aking puso, Panginoon. Tago mo ako sa iyong liwanag. Ang iyong boses ang aming marinig. Tago mo ko sa iyong kapangyarihan at ikaw ang maghari sa Facebook Live na ito. Ikaw ang maitaas. Na ang iyong banal na mensahe ay pumukaw sa aming espiritu na magbalik loob sa iyo, pagnilayan, maisabuhay, at mahibagi sa iba ang Friday Gospel. Muli ang karunungan na ihingi ko po sa inyo, kababaang loob, kapuspusan naman ng espiritu. Hindi ang kalooban ko, Panginoon, hindi ang kalooban mo ang makapangyari. Sa buong araw na hinarap natin ang iba't ibang pagsubok, ang mga stress, kapagurang pisikal, nawa sa mga oras na ito ay bibigyan tayo ng kapahingahan ng Diyos upang lumapit sa Kanya at makinig sa Kanyang mabuting balita. Na ating kayamanan ng Kanyang salita ay ating kagalingan mula sa ating mga kahinaan sa kasalanan. Banal na Espiritu, inanyayahan kita sa oras na ito. Kapuspusan mo sa bawat isa ng pagkaloob. Hindi tayo nakapatawanan sa Diyos. Alisin muna natin ang mga pangamba, mga takot, mga negative thoughts. Sapagkat sa oras na ito, kasama natin ang Panginoon. Naniniwala tayo kapag tungkol sa salita niya, ang ating pinagninilayan, naririto siya. Tanaw niya, paglalaman ng ating puso. Bigyan natin siya ng papuri sa araw na ito, sa mga biyayang pinagkaloob mo sa atin. Ito yung biyaya, ang kanyang salita, pinakamahalaga na biyaya na inibigay niya sa bawat araw. Muli, Panginoon, handa mo ang aming puso, ang aming espiritu, na magkaroon ng koneksyon sa iyong espiritu. Sapagkat mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi ka pa nakita. Handa mo, Jesus, na ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid ko minamahal, lagyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, pinupuri ka namin ng mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ang daan. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon,
sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel at Facebook Live. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli ako po si Sister Angelica sa Bulacan, isa po akong Katoliko. At maraming salamat sa Panginoon sapagkat April 26 na, 2024. Ang bilis talaga ng panahon, matatapos na naman ang May. Ay, ang May. Mabilis pa daw tayo matatawa ng May. Natapos ang April, lagi si Angelica. Ayun, hindi ko sabihin, napakabilis ng panahon, di ba? At salamat sa Panginoon sapagkat itong April 26, 2024, ang Friday Gospel, ang inihain ng Diyos na pagkain sa ating lahat. No? Mapalag tayo kapag nanonood tayo ng live o nakikinig tayo ng live, di ba? Kasi live yung presensya ng Diyos. Kasi nananalig tayo na kapag ang salita ng Panginoon ang pininilayan natin, natituto talaga ang presensya ng Diyos. Amen po? And si Jesus ang daan. Ito po yung mabuting balita sa araw na ito na may tuturing nating spiritual nating pagkain. Kailangan natin yan spiritual food. At maganda, no? Maganda yung gospel ngayon. Alam niyo kung bakit? So bigyan muna natin ng senaryo yung gospel, no? Sabi dito ng Panginoong Jesus, no? Alam naman natin kapag nagsalita ang Panginoong Jesus, totoo yan. Walang halong pambobola yan. Walang halong kasinungalingan yan. At ano pa lang sa bungad pa lang ng mabuting balita, ano sabi ng Panginoong Jesus? Huwag kayong mabalisa. Huwag tayong mag-worry. Si Jesus na nagsabi niyan. Bakit ba tayong tao, ang dami natin pinag-worry sa buhay natin? Amen. Minsan, yung problema natin bukas, pero problema na natin ngayon. Yung problema natin sa susunod na araw, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, pero problema na natin ngayon. Masyado tayong worry. Hindi man natin alam kung gigising pa ba tayo bukas. Baka kaka-worry natin, mamatay tayo kaka-worry. Bakit? Sapagkat ang inahandog sa atin o inialay ang Panginoon Jesus, hindi worries, kapayapaan. At ang kapayapaan or peace of mind ay isa sa mga bunga ng banal na Espiritu. Kaya kung sa oras na ito, worried ka pa rin sa buhay mo, ay there's something wrong. Nawawala ang presensya ng banal na Espiritu. Amen? At hindi lang yun. Sinabi ng Panginoong Jesus sa mabuting balita, sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Amen? Maraming silid. Kung hindi daw totoo yun, di sana din na niya sinabi, no? Kaya ano bang ginawa ng Panginoong Jesus, diba? Pumunta siya sa langit. Nasa langit na siya ngayon. Abalang-abala siya sa paghahanda ng silid para sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. Amen? Ipaghahanda. Sino ba naman tayo para ipaghanda ng di Kristo? Mga makasalanan tayo eh. Pero isang Kristo, isang Diyos ang naghahanda. Alam mo yung para bang inihanda niya lahat. Para pagka, di ba, sabi kasi dito sa mabuting balita, at kapag napaghanda niya tayo ng silid, babalik siya. Di ba? Babalik siya. Hindi siya pwedeng handa lang ng handa doon, tapos hindi siya babalik. Pinaghahanda niya tayo kasi babalik siya dito sa mundo. Kaya nga, alam natin yung second coming na Jesus Christ will come anytime, anywhere. Parang parang magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan, kung anong oras. Pero isang sigurado, kung naniniwala tayo sa Diyos, babalik siya. Sigurado yan. Bakit? Ay nagbigay na ng example eh.
nagbigay na ng example sa lumang tipan, di ba? Nung ginagawa ni Noah, yung malaking arko, kasi nga babaha eh. Gugunawin ng mundo, di ba? Yun yung unang paggunaw. Di ba? Anong ginagawa ng mga tao noon? Nagsasaya, nagtatrabaho, busy. Ano na si Noah, ini-invite na sila na, di ba? Sasakay sila doon kasi doon babaha. Binigyan na sila ng ng paalala. No? Warning. No? Pero hindi nakinig ang tao noon. Eh biglang di ba? Biglang bumaha. Hindi nila alam. Nagkakasiyahan sila. Nagulong mundo. Pero ngayon, napakabuti ng Diyos. Ipinaghahanda tayo. Dadarating siya anytime, anywhere. I mean, hindi man natin abutan yung second coming ni Jesus Christ, sigurado namang may kamatayan tayo. Salamat nga lang at wala pa yung muli niyang pagbabalik. Kumbaga, sasama ng ugali, sasama ng tao, nating mga tao sa mundo, pandemic pa lang yung pinatikim sa atin. Sabi siguro ng Diyos, sige nga, pagbibigyan ko pa sila, para ranas ko man sa kanila ang pandemic. Amen? Ngayon, di ba, natapos yung pandemic, balik na naman tayo sa dati, no? Busy na naman, nakalimutan na naman si Lord. Samantala ng pandemic, ang dami nating naranasan hirap. Marami din ang namatay. Amen. At kausap niya rito ang kanyang alagad. At ang sabi ni Jesus kasi na siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Amen. Tapos, diba nagsabi nga yung nga pala yung isa unang sinabi na ni Kristo na pupunta siya doon sa langit at maghahanda siya ng ating mga silid na matitirhan at babalik siya at isasama niya tayo. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Alagad na yun, nagtanong pa ng ganon. Pero ang sagot nga ng Panginoon, siya yung way, the truth, and the life. At wala makakapunta sa kanya kundi sa pamamagitan ni Kristo sa Diyos Ama. Amen. So, sa buhay natin ngayon, kung bibigyan natin ng reflection niya, bahay, tahanan, lahat tayo gusto natin magkaroon ng sariling bahay. Ang dami ngayon nag-uupa, apartment na kailangan mo talaga magbayad. Ako kasi naranasan ko yan nung bagong kasal ako, pero isang buwan lang naman. Mahirap talaga mangupahan kasi kababayad mo lang ngayon, pag abot mo ng pera, mag-iipon ka na naman ulit ng pambayad. At mahirap talaga yung walang bahay kasi ang hirap humanap, mahirap lumipat bago ka makalipat sa isang apartment, kailangan mo pa mag-ipon ng 1 month deposit, 1 month advance. Hindi ganun kadali. Yung kuryente, yung tubig, pwede mo pang i-delay yan Pero kapag pinalayas ka na sa bahay na inuupahan mo, hirap niyan. Napakahirap niyan. Kaya halos lahat ng pangarap natin magkaroon tayo ng sarili nating bahay. Kaya nga yung iba kumukuha ng loan sa Pag-ibig para magkaroon ng sariling bahay paunti-unti kahit malaki binabayaran for 25 years, ganun, di ba? O kaya masasabi natin ang pagkakaroon ng sariling bahay ay isa sa mga kailangan natin bilang tao, bukod sa shelter, bukod sa food. Mahalaga talaga ang bahay. At yung pinag-uusapan natin dito yung physical na bahay, yung mga bagay na kailangan natin bilang isang tao. At of course, ako kasi meron din naman mga tao na may kakayanan talaga na bumili ng malaking bahay. Talagang mansyon, Meron naman talagang tao na barong-barong kung hindi lang ang kaya nila, Sabi nga nila, magkaroon ka lang ng sariling lupa kahit walang bahay, matayuan mo muna ng bahay ko, babasa sa'yo yung lupa, malaking biyaya na yan sa Diyos. Dahil marami nga din tayo nakikita mga kapwa natin na natutulog lang sa kariton, sa daan. Amen. Iba kasi ngayon kasi alam din natin ang pagkakaroon ng lupa, ng bahay, tumataas din ang value niya, investment din yan. At meron ding mga tao na may kakayanan din silang
magrenta or ano tawag dito, kumuha ng mga mamahaling silid. No? Dati kasi, kamukha halimbawa sa Manila Hotel. Alam niyo ba, sa Manila Hotel, ang mga room dyan may kanya-kanya presyo. Ang pinakamababa dyan sa isang araw sa Manila Hotel is 11,000. Isang araw lang yun. For 2 lang yun, pang 2 tao lang yan. At ang pinakamahal dyan ay tinatawag nilang presidential suite, which is can cost 800,000 isang araw. Ay ba, talagang milyonaryo ka na pagka ganun, biro matutulog ka na isang araw sa Manila Hotel, babayaran mo 800,000. Eh yung 11,000 na nga lang, nakakapanghinayang na. Hindi ba? So, ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Tayo mga tao, pinapangarap natin ang magandang bahay, malaking bahay, bahay sa subdivision, yung bahay na kumpleto, yung bahay na latest yung design, modern design. Hindi ba? Kumukunan talaga natin ng pagod, ng hirap, ng pag-iipon para magkaroon ng bahay na yan. Pero, hindi yan ang sinasabi sa mabuting balita. Hindi ko sinasabing masama ang mangarap ng mga ganyan. Pero sabi ng Panginoon, hindi, higit pa dyan ang dapat na inaasam natin. Ano yun? Yung langit. Kasi yun ang totoo nating bahay o tahanan. Kasi doon nakatira ang ating Ama sa langit, na doon nakatira ang Panginoong Hesus. Amen? Yun talaga dapat ang ano natin pinapangarap. At paano yun mabubuo kung hindi tayo nagpapadala ng mga materyales? Ano yung mga materyales? Yung ating mga mabubuting gawa, yung ating pananalig sa Diyos. Tayo rin yung gumagawa ng way na para tayo makapunta sa langit na yan. Nandiyan si Kristo. Yung kanya sinabi nga niya, di ba, sa kanya mga alaga na siya yung daan. Ano ibig sabihin nung siya yung daan, siya yung katotohanan, siya yung buhay. Siya yung daan. Una sa lahat, siya yung daan. Bakit? Paano ba nabuhay si Kristo dito sa mundo? Ano yung pinagdaanan niya? Ano yung daan na tinahak niya? Para makapunta siya, makabalik siya sa Ama sa langit. Para siya ay nasa kanan na trono ng Ama. Na nakuha niya o ibinigay na sa kanya ng Ama ang lahat. Ano yung dinaanan niya? Siya ba'y nagkatawang tao na nagpayaman ba siya? Siya ba'y namuhay na parang hari? Hindi, di ba? Ang daan na tinungo ni Kristo na ipinakita sa atin, talagang puno ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit anak na siya ng Diyos, pinakita pa rin niya na ito ang gusto ng Diyos Ama na ginawa niya, di ba? Nangaral siya, nagpagaling siya, nagkasawat siya ng mga demonyo, bumuhay siya ng mga patay. Kumbaga, ipinakita niya talaga kung ano ang gusto ng Ama na dapat nating gawin, na dapat nating daanan. Amen? Di ba, yung mga nakaraang gospel, kung tatandaan nyo, di ba, si Jesus ang mabuting pastol at nakikinig sa kanyang mga tupa. Kasi nga, ang mga tupa ay malalabo ang mata at ang pinagbabasihan nila ay yung boses ng nagpapastol sa kanila. Ibig sabihin, pag narinig nila yun, naamoy nila yung ngayon nagpapastol, yun, doon sila susunod. Tayo, kung di tayo kabilang sa tupa, saan tayo mapupuntang daan? Sa kapahamakan, daan ng kapahamakan. Sa buhay natin ngayon, ang dinadaanan natin, iba-iba. Bago tayo makapunta sa langit, ang dami nating dadaan ng pagsubok Nandiyan, lalakad tayo sa daan ng pagsubok, na madadapa tayo, na mahuhulog tayo, na may babangga sa atin. Pero ang katotohanan doon, hindi tayo dapat hihinto. Kasi meron tayong dapat, yung mga from starting line to finish line. Diba? Hindi tayo dapat sumusuko. Dapat pinagkakaasam natin na, ano ba yung dinaanan ni Kristo? Oo, nagdaan siya sa hirap. Kaya, natural, magdadaan din tayo sa hirap. Pero, ang good news dito, ang mabuting balita rito, napagtagumpayan ni Kristo yung mga pinagdaanan niya. Hindi dahil sa anak siya ng Diyos, no? Kundi dahil yung pagsunod niya yung pagsunod niya, obedience with commitment, na may pagmamahal sa Diyos Ama. Kaya kung sa buhay natin ngayon, parang feeling natin, ano ba daan ko? Tama ba itong dinadaanan ko? Tama ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Baka hindi ito daan patungong langit. Baka daan ito patungong impyerno.
Di ba sabi nga, maluwag ang pinto patungo sa kapahamakan. Makipot lang yung pinto patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ano pang sabi ng Panginoon Jesus? Hindi lang siya ang daan. Siya yung katotohanan. He is the truth. Paano nangyari na si Jesus ang katotohanan? Kasi siya lang nagsasabi ng totoo. Wala nang iba. Kapag hindi natin sinunod yung kanyang mga salita, hindi katotohanan yun. Isang galing yun. It is a demonyo. Ano ba ang demonyo? Hindi nagsasabi ng katotohanan. Sa pasimula pa, kasinungalingan na ang sinabi ng demonyo sa ating mga unang magulang. Na, di ba sabi niya kay Eva, sige, kainin mo yan, no? Magiging katulad ka ng Diyos. Kasinungalingan na, di ba? Kaya kailangan, alam natin yung katotohanan. Kasi sa mundo ngayon, sa social media ngayon, sa fast technology natin ngayon, nawawala yung katotohanan. Sa totoong gusto ng Diyos na mangyari na gawin natin sa ating buhay. Natatapunan ng social media, yung bang kung ano yung napapakinggan mo, kung ano yung naririnig mo, nasa social media, okay na ang abortion, sige, pagka nabuntis ka ng hindi mo inaasahan, ipa-abort mo yung bata, mayroong katotohanan dun eh. Ang katotohanan nun, ayaw ng Diyos yun, na pumapatay ka ng buhay. O ano pa, uso na sa social media ngayon ng yung divorce, di ba? Sa iba't ibang bansa, okay na yan. Paano yun ba yung totoo sa harap ng Diyos? Hindi eh. Mayroong katotohanan na gusto ang Diyos. Kaya dapat, nakakarinig tayo lagi ng salita ng Panginoon. Kasi pag hindi natin nakukuha yung katotohanan ng totoong buhay. Kasi laganap na ngayon ng fake news. Nafi-fake news na tayo. Hindi porke sinabi ng sikat na artista, politiko, ng tao, ay yun ang paniniwalaan natin. Itatanong natin, sinabi ba niya? Ipinagmamaybang niya sa kanyang TikTok, sa kanyang Facebook, sa kanyang YouTube. Totoo ba yun? Nag-glorify ba ang Diyos doon? Sa panahon nito, katotohanan ang gusto natin. Ayaw nating maloko. Ayaw nating, di ba sabi nga, sa mundo, dalawa lang ang klase ng tao. Manloloko at niloloko. O gawin na natin pangatlo. Manloloko, niloloko at nagpapaloko. Ano yung nagpapaloko? Yung alam na yung katotohanan, pero nagpapaloko pa rin. Parang tayo, di ba? Alam na natin yung mga bagay na kasalanan. Alam na natin yung mga consequences. Pero patuloy pa rin tayo nagpapaloko kahit alam na natin yung totoo. Kaya dapat, alam natin na si Jesus lang, nasa kanya katotohanan. Kapag sinabi niya na magpatawad ka sa kapwa mo, kaya magpatawad tayo. Hindi pwedeng hanggang ngayon may galit pa rin tayo sa ating kapwa. Hanggang ngayon, nag-judge pa rin tayo sa ating kapwa. Kapatid, kung ano man yung kasalanan na ginawa sa atin ng kapwa natin, huwag natin kakalimutan na meron din tayong kasalanan. Hindi man lang katulad ng ginawang kasalanan ng kapwa natin sa atin, lahat tayo nagkakasala. Kaya dapat alam natin yung katotohanan na hindi tayo naluloko ng mundo. Kasi manluloko ang mundo. Bakit? Naghahari sa mundo ngayon si Satanas. Kaya kahit sa social media, ginagamit siya ng dyablo. Kaya diba, isang click lang. Pwede ka na makapunta sa porn site. Yung bang katotohanan ng buhay? Pangkatawang lupa lang yun. Pagkatapos wala na. Nagbibigay ng panandalian, no? As in sandaling kaligayahan ang mga bagay sa mundo na hindi naman kalooban yun ng Diyos. Panandalian lang. Iyan ang gusto ng diablo, panandalian. Ang ino-offer sa atin ng Diyos, hindi panandalian. Pangwalang hanggan. Kaya kailangan, alam natin. Diba? Kaya nga dapat nakakarinig tayo lagi ng salita ng Diyos eh. As our spiritual food. Para pagka nakakaramdam tayo ng lungkot, anxiety, depression, alam natin na may Diyos na nangako sa atin na babalik siya. Isasama niya tayo sa buhay ng walang hanggan. Paano tayo makakapunta doon? Paano niya tayo makukuha na papunta doon? Kung, di ba, hindi natin siya sinusunod. Lagi natin sinusunod yung gusto natin. Alam naman natin, yung mga gusto natin, palpak. Lagi nagbabase sa emotions. Lagi nagbabase sa mga tawag ng laman. God is spirit. Also, we have spirit. So, kailangan mag-connect yan.
once na hindi magkoconnect ang spirit to spirit, ano mangyayari? Flesh to flesh na lang. Flesh to mundo na lang tayo. Amen. Kaya sa bawat gagawin natin, isipin natin, ito ba yung katotohanan? Totoo ba? Totoo bang niligaya ako rito? Totoo ba mawawala ang problema ko dito? O baka niloloko ko lang sarili ko? Amen. Subukan natin at alamin yung katotohanan. Kaya nga diba sa bungad pala ng unang mabuting balita, ano sabi ni Jesus Christ? Huwag kang mabalisa. Yan ang totoo. Kaya kapag tayo balisang-balisa, hindi totoo yan. Hindi totoo na yan ang gusto ng Diyos ang mangyari sa atin. Ang ino-offer sa atin ni God ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang trabaho ng Diablo, ang gusto niya, kapag nakikita niyang lalapit ka sa Diyos, ay gusto niyang patayin. To kill, to steal. Yung ating pananampalataya, yung ating pag-ibig sa Diyos. Amen. As long as hindi nag-glorify si God sa ginagawa natin, hindi yan ang totoo. Naluloko tayo ng Diyos. At anong sabi pa ni Jesus? Bukod sa ako ang daan, ako ang buhay, ay ako ang katotohanan, ako yung buhay. Yun ang mahalaga. I am the life, sabi ni Jesus Christ. Because Jesus, diba sabi niya sa nakaraang gospel, si Jesus ang pagkain nagbibigay buhay. Si Jesus ang buhay dapat natin. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo pwedeng mabuhay na wala ang Panginoon. Yung bang pag nawala yung kayamanan mo, nasunog yung bahay mo, nawala yung pamilya mo, nawala yung asawa mo, nawala yung trabaho mo, para bang patay na, wala na, bagsak na ang pag-asa. Diba? Kasi yung mga bagay na yan na na-attach sa atin, na napapamahal sa atin, whether we like it or not, mawawala lahat yan. Kasi wala naman permanente dito sa mundo eh. Ang matakot tayo, yung nawala na nga lahat, pero diba, mas nawalan pa tayo ng tiwala sa Panginoon. Mas sinisipa natin ang Diyos. Amen. Siya yung buhay dapat natin. Sa bawat araw, hindi tayo mapapalagay kung hindi tayo nagdasal sa Diyos, hindi tayo nagpasalamat, hindi tayo, di ba? Pag-gising ba lang natin sa panibagong kaninang umaga, buhay na yan eh. Chance na yan eh. Para sa heaven eh. Na ino-offer sa atin ng Panginoon eh. Pinaghirapan niya ni Kristo yun eh. Binigay na niya yung kanyang buhay para sa buhay na walang hanggan na yan eh. Isusubo na lang natin, nakahain na lahat dyan. Pero tamad pa tayong mumuya. Parang gusto natin ng Diyos pang mumuya para sa atin. Amen. Si Kristo ang buhay. Kailangan sa bawat pagtibok ng puso natin, pag-iisip natin, kumukuha tayo ng buhay. Yung bang pag-asa na Lord, kahit ganito, na may sakit ako ngayon, kahit ganito, na iniwan ako ng pamilya ko, kahit ganito, na nawalan ako ng trabaho, pero feeling mo malas ka na, I know Lord, I still have my life with you. Buhay ako. Aanihin mo yung nasa iyo nga lahat, kayamanan, kapangyarihan, lahat na. Kung yung sinasabi naman na ani mo mapasayo ang lahat sa mundo, kung kapalit naman ito, kaluluwa mo. Ang dami sa atin yung buhay pisikal, pero patay spiritual. Buhay pisikal, makain, kumikilos, nagigising, pero spiritually, patay. Hindi, yung nagkakaroon ng spiritual blindness. Hindi nakikita yung katotohanan mula sa Diyos. Nagbibingi-bingihan tayo, spiritual na kabingihan. Yung alam mo na yung totoo, alam mo na yung magiging consequences ng ginagawa natin, alam natin masama sa katawan natin, alam natin masama ang mangyayari, bingi. Nagbibingihan tayo. Amen. Hindi ba si Kristo, nagpapagaling siya ng may ketong? May ketong, no? Hindi pula, di ba? Nawala yung ketong. Ketong din tayo, meron tayong spiritual na ketong. At alam naman natin ng ketong, unti-unti niyang kinakain ng laman hanggang sa, di ba, yung kamay mo, daliri mo, wala na. More of that, much of that. At tayo, baka tayo merong spiritual na ketong na hindi natin napapansin. Wala na pala tayong pag-asa, wala na pala tayong pag-ibig, wala na pala tayong pagpapatawad sa ating kapwa. Kiniketong yung ating pananampalataya. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, kapag nakakarinig tayo ng mabuting balita, yung magkaroon tayo ng kagalingan. Kagalingan. Amen, kagalingan.
talaga, spiritually. Kasi nga, gustong ipaalala sa atin ng Panginoon na may katapusan ng lahat. May katapusan ng lahat. Huwag tayong magmadali. May katapusan ng lahat. Pero hanggat may bibigyan pa tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon, sana asamin natin yung buhay na walang hanggan. Amen. Kasi ang Panginoon naman, napakabuti niyan eh. Kahit kano tayo kasama, kahit kano lang siya hindi pinapansin, binabaliwala, kahit siya yung dahilan ng bawat pagtibok ng ating puso, bawat pawis na tumatagaktak sa atin, ngayon taginit, siya yun. Diba? Mahal niya tayo. Lilinisin niya tayo, patatawarin niya tayo. Pero sana, huwag maging huli ang lahat, no? Kasi pagka nahuli na yung lahat, diba, pinuha na tayo ni Lord, hindi natin alam kung kailan, no? At hindi tayo nakapagbalik loob sa Diyos. Hindi natin sinunod ang kalooban ng Panginoon. Tapos na ang kwento. Sarado na ang pinto ng langit. Sasabihin ng Panginoon, di kita kilala. Biro mo, sa araw ng paghukom, sasabihin ng Diyos sa atin, hindi kita kilala. Sino ka ba? Umalis ka sa harapan ko. Saan napupunta natin? Sa impyerno. Paano ba dinidescribe ang impyerno? Napakainit. Walang sinabi ang init natin dito sa mundo. Ito ng klaseng init. Walang katapusan. Mga uod. Di ba? Makikita mo din mga kagalit mo. Makikita mo. Walang katapusan yan, araw at gabi. Wala nang forgiveness doon. Wala na. Kahit sabihin pa natin, Lord, forgive me, Lord, wala na talaga. Pero kung tayo ay dito pa lang sa mundo, nararamdaman na natin yung kaharian ng Diyos, sa araw ng paghukom, ang pinakamasarap na statement na pwede nating marinig mula sa Diyos ay ano? Welcome! You are a good and a faithful servant. Halika, pumasok ka sa langit. Makisalo ka sa aking kasiyahan. Kaya, yung mga nararanasin natin pagsubok dito sa mundo, sandali lang yan. Sandali lang yan. Asamin natin na okay lang, Lord, na nararanasan ko yung ganitong mga pagsubok. Pero may pangako ka eh. May pangako ka eh. Dito ba? Pero syempre, yung pangako na makakamtan natin. Kung sinunod natin na si Jesus talaga ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Amen. So, nung maliit ako, no, sabi ko, ay, itsura ng langit. Kapalood natin sa TV, no, na malamig, maraming ulap, may mga anghel, maputi. Amen. Pero, dito po sa unang Korinto, chapter 2, verse 9. Alam niyo, gusto ko itong verse na to at kabisado ko talaga to eh. Kasi kinikip ko to sa heart ko kasi ito'y pangako ng Diyos. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasakit sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ano ibig sabihin nun? May sorpresa ang Diyos sa lahat ng totoong nagmamahal sa Kanya. Ano yun? Sa langit, pag nandun na tayo, magugulat tayo. Tika muna, hindi ko pa nakita yan sa mundo ah. Parang nakarating na ako sa iba't ibang parte ng mundo nung nabubuhay ako, pero hindi ko to nakita. Pag nasa langit tayo, may mga maririnig tayo na hindi natin narinig nung nandito tayo sa mundo. Maaaring sa mundo, mapakinggan natin pinakamaganda ng concert, pinakamaganda ng musika, pero pagdating sa langit, hindi pa natin narinig yun. At ano pa yun? Pagdating natin sa langit, hindi pa sumagi sa isip natin na ito pala ang itsura ng langit. Na kahit na ikaw yung pinakamatalino dito sa mundo, scientist ka, ang dami mo na-discover, ikaw naka-discover ng telepono, ikaw naka-discover ng Facebook, ikaw naka-discover ng kung ano-ano. Di ba? Iba na kasi ang tao ngayon eh. Ang mga tao ngayon ginagaya na ang Diyos eh. Di ba? Parang gusto namang pantayan ng Diyos. Di ba? Kaya nga, meron nga mga nauso ng mga test tube baby, pati yung paglilikha ng tao. Sinasaklaw na ng paglilikha pala ng Diyos, sinasaklaw na ng tao. No?
kahit kano katalino ang tao, pagdating daw sa langit, walang nakapagsabi na ganito pala ang inihahanda sa atin ng Diyos. Hindi naman yung physical na na kwarto, na may kama, na may, hindi Pagdating natin dun, gugulatin tayo ng Diyos. Kaya ano man ang kinalalagyan natin sa mundo ngayon, hindi pamantayan ng Diyos yung, mayaman ka, mahirap ako, matalino ako, mataas ang posisyon ko dito sa mundo. Hindi. Doon natin masasabing pare-pareho tayo na binibigyan ng Diyos na na pagdating sa langit, makita yung hindi pa natin nakita dito sa mundo. Marinig ng ating tenga yung hindi pa narinig natin dito sa mundo. Na hindi natin na-imagine na ganun pala kaganda ang langit. Amen. Kaya lang, dapat paghandaan din natin yun. Kasi pinagkalaban ni Kristo na yun. At saka, sa buhay natin, dapat natin laging isipin na ang langit ay hindi lang biyaya, kundi reward. Reward ni God yan. Kung saan, di ba wala nang hirap? Wala nang sakit. Wala nang gagawin kundi purihin ng Panginoon. Kaya kung ano man naranasan natin dito sa mundo, sandali lang yan. Yan ang pangarapin natin. Kung paano tayo makapunta sa langit. At yun din ang problemahin natin. Paano makapunta sa langit? Kasi kailangan masulat yung ating mga pangalan sa Book of Life o sa aklat ng buhay. Mahalaga kasi yun. Para pag nag-roll call, mapasok tayo sa langit. Amen? At hindi pa naman huli ang lahat Ang tinitingnan naman ng Diyos kung ano tayo ngayon. Kaya lang, syempre, habang pinapangarap natin na makapasok sa langit, gugulhin talaga tayo ng Diablo. Ayaw ng Diablo na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Ayaw na yun. Kasi nga, diba, sabi ko nga sa inyo, ang salita ng Diyos, the truth will set us free. At saan yun? Sa salita ng Diyos. Once nalaman mo na, tinanggap mo na, pinaniwalaan mo na yung salita ng Diyos, sinunod mo na at binahagi mo na, ayun na, nakalaya na tayo. Actually, tayo yung may hawak ng kalayaan natin Diba? Galit na galit ka sa kapwa mo, hindi mo alam. Ikaw yung may hawak ng susi para ka lumaya, magpatawad. And it all takes na ng humility. Kailangan may kabaang loob tayo. Kasi wala namang pupunta sa langit na mayabang. Kailangan meron tayong kababaang loob, kamukha ni Kristo. At nung muling mabuhay si Kristo, napatunayan niya na kaya natin. Walang utos ang Diyos na ibinigay sa atin na hindi natin kaya. Kaya kung ano yung meron tayong problema ngayon, kaya natin yan. Hindi hindi magkakaroon ng problema ang isang pulubi na magkautang siya ng 1 milyon. Diba? Ibig sabihin, kung ano lang yung kakayanan natin, yun lang, ibibigay sa atin. Kaya lang minsan nakakasuko o sumusuko yung iba. Kasi nga, nawawala ng pagtitiwala sa Diyos, nadadaig ng pagkabalisa, pag-worry. Kung tutusin, wala tayong dapat ipag-worry pag tayo ay nasa Panginoon. Bakit? Sagot tayo ng Diyos. Nasa Kanya ang lahat Siya ang hari, siya ang lumikha. Nasa Kanya na ang lahat, diba? Kahit yung pinakamayamang tao na sinabi sa Kanya, siya din ang lumikha nun Kaya wala tayo dapat ipag-worry. Ang mapag-worry lang siguro natin kung paano tayo pupunta sa langit. Yun, mas worth pang mag-worry doon kasi gagawa ka ng paraan para makasunod sa kalooban ng Diyos. Pero yung mapag-worry sa mga bagay na pangmundo na magiging dahilan ng, di ba, magde-depress ka, lalayo ka sa Diyos, sisihin mo yung Diyos, huwag ganun. Wala namang kasalanan sa atin ng Diyos Tayo nga, laki-laki na kasalanan natin sa Kanya Pero hanggang sa mga oras na ito, nabubuhay tayo sa habag ng Diyos. Amen. Kaya nawa, lagi nating isipin na Jesus will come anytime, kailangan maganda tayo. Huwag tayo matakot mamatay, no? Yung bang minsan na, ay Lord, huwag mo muna akong kunin, marami pa akong pangarap sa buhay. Alam niyo, sa totoo lang, ang kamatayan, pinananabikan yan. Pinananabikan yan. Kasi yun na yung katapusan ng ng paghihirap mo dito sa mundo
kung talagang nararamdaman mo naman na sumunod ka sa kalooban ng Diyos, ano yan? Kailangan excited. Parang manliligaw yan na yung babae, nag-aayos siya, nagpapaganda siya kasi darating yung manliligaw niya. Ay, ganun din si Kristo, diba? Kailangan excited tayo, so huwag tayong matakot. Amen? Kasi whether we like it or not, meron talaga tayong itinadhana ang Diyos sa buhay natin. Pero kung halimbawa ngayon, nag-worry pa rin tayo, natatakot tayo sa kamatayan, there's something wrong. Pero kung willing ka na, oh Lord, anytime, kasi nagtitiwala ako sa iyo, ganyan, sumusunod ako sa kalooban mo, wala tayong dapat ipag-worry. Amen? Para yung surprise ni Lord na sa langit, isa tayo sa mga makarating doon. Yun naman kasi talaga totoong kayamanan Ang Diyos. Ang Diyos, no? Naalala ko tuloy yung talinghaga, yung kayamanan na nakita ng isang tao. Ano yun parang parable yun nakita niya yung kayamanan doon sa isang lugar, isang bukid. Ang ginawa niya, pinagbenta niya lahat ng ari-arian niya para mabili lang yung lupa na yun. Kasi doon yung kayamanan Ano ibig sabihin nun? Tayo, kapag natagpuan na natin ng Diyos, seryosohin na natin. Mas mahal natin sa asawa natin, mas mahal natin sa pamilya natin, mas mahal natin sa properties natin, sa trabaho natin, ang Diyos. Siya dapat ang mas higit sa lahat. Kasi lahat ng mga minamahal natin dito, na-attach tayo, pansamantala lang kung kunin din ni Lord dyan. At hindi naman tayo ililigtas niyan, di ba? Hindi ba tayo ililigtas sa kayamanan natin, asawa natin, anak natin? Hindi. Kaya, by the end of the day, ang Diyos pa rin. Ang Diyos pa rin talaga. Hindi naman, wala namang basihan yan na pagka maganda yung ataol mo, maganda yung pinaglalagyan ng kabaong mo, yung puntod mo, sa langit ka na, hindi ba? O, naalala ko lang yung parable. Naalala ko lang yung parable nung yung mayaman, tsaka si Lazarus, diba? Si Lazarus, pulubi, maraming sugat. Yung mayaman, diba? Kain siya ng kain, mga mumu lang yung binibigyan sila kay Lazarus. Diba, biglang namatay silang dalawa? O, anong nangyari? Yung pulubi, handun kay Abraham, kasama. At yung mayaman, anong ginawa niya? Nasaan siya? Nasa Hades. Amen. So, ibig sabihin talagang gumising na tayo sa katotohanan na lalo na kung halimbawa nagampanan na natin yung katungkulan natin sa ating pamilya. Dapat nga, the more na nagkakaedad tayo, the more na naghahanda tayo sa tunay nating tahanan. Yung bang yung love natin, nasa Diyos na talaga. Maglingkod tayo sa Panginoon, magmahal tayo sa Panginoon. Makukuha natin yung kapayapaan, yung contentment, yung mga bunga ng banal na Espiritu, yung kagalakan, na hindi mabibili ng pera. Na hindi mo maiko-compare. Amen. Nawa, paniwalaan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus na siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Amen. So magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, salamat Panginoon sa pagre-remind mo po sa amin na dapat namin ding paghandaan ang buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon sapagkat nandiyan na yan. Hinihanda mo sa mga totoong nagmamahal sa iyo. Ngunit Panginoon, ang mataang patuloy pa rin nagbabaliwala sa iyo. Hindi kami namahal ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong isip. Patuloy mong hipuin, Lord, na makita ang daan patungo sa iyo. Nang iyong mga salita ang nagbibigay buhay. At ikaw, Panginoon, ang totoong buhay dapat namin. Muli, Panginoon, tingnan mo ang aming mga puso sa mga oras na ito, sa mga nakikinig. Ikaw nakababatid ng mga pinagdaraanan namin pagsubok sa buhay. Pero nawa, Panginoon, ipa-feel mo sa amin ang presensya mo palagi. Nawa,
isuko namin sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo, upang ang buhay na walang hanggan ay aming makamtan. Maging handa sana kami lahat, Lord, sa lahat ng panahon sa muling mong pagbabalik. Makita nawa namin ang pag-ibig mong laging nalagayan para sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at tabihan mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, muli sa iyong banal na mensahe bilang pagkain spiritual natin. No? So, lagi natin tatandaan na si Jesus lang ang daan, ang katotohanan ng itong buhay. At nawa, isabuhay natin yun, no? At paniwalaan. Amen. So, ang Word of God po ay Monday to Sunday, alas 8 po ng gabi. At kung hindi po naabutan itong Friday Gospel, pwede po yung i-replay sa aking timeline o sa YouTube channel ko po na Angelica Dorde. So, pasubscribe na lang po. And, of course, kung loloobin ng Diyos, ang April 27, 2024. Kung magigising pa tayo sa bagong umaga, at kapag nagising tayo, no, pasalamat tayo sa Diyos kasi bagong pagkakataon yan para sa buhay na walang hanggan. No? Muli, ang gospel ay si Jesus pa rin ang daan. Part 2 na, no? Part 2. And minsan nagkakaroon din po tayo ng mga guest preacher na Katoliko sa iba't ibang lugar. Inimbitahan natin sila para sila ay magbigay ng reflection. So, depende na lang yun sa kanilang availability. Sa ngayon po, month of April, hindi mo na ako nag-invite. But month of May, mag-invite ako uli ng mga Catholic preachers. And muli, maraming pong salamat. Huwag po natin kalimutang magdasal bago matulog. Magpasalamat sa Diyos kasi para na naman tayong patay mamaya pag natutulog, natin hawak ang free will natin. Kaya dapat matulog tayo ng humingi ng tao sa Diyos, walang galit sa kapwa, para na sa gano'n na pag ginising tayo uli ni Lord sa kinabukasan, magpasalamat tayo sa Kanya. Maraming po salamat, and to God be the glory.